dear beloved, Boss Mike Cervera. Yang kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, Nako. tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Alaka! Walang bahid ang mga kamay niyan ng dugo dahil daw sa tukhang. Digong, ikaw yan. Woo! Pero mga kababayan, bukod kay Digong, nako, tinamaan si Bato. Tinamaan din si Bongo. Ay, nako. Paano yan? Grabe, nananakit si Pangulo ngayon, mga kababayan. Ito yung hinihintay ng lahat, no? Yung ganitong mga estilo. Ang sakit. Di ba? Malamang yung mga yun nandun, aray! 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 Puro na lang aray ang ginagawa ng mga yan. Yung isa naman, nagwawala na yun, no? Gusto nang saktan yung katawan. Di ba? Gusto nang ano niya. Ay, magugulat kayo. Magpe-press ko niya mga yan, eh. Magpe-press kong bigla yung mga yan. Sasagutin yung sinabi ni Pangulo. Di ba? Alam nyo naman yung mga yan. Basta may sinabi ang Pangulo, nasasaktan na parang nilalatigo. Di ba? Mga kababayan, ewan ko ba sa kanila. Pero pag sila nagsalita, pagka sinagot sila, sasabihin, joke lang. Ano bang joke lang ni Pangulo yan? Tuloy, Mr. President. Bukod doon, Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. ay, nako! Digong! Ikaw na ikaw yun! Pinabayaan mo, di ba? Sabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi yan eh. Yung sinasabi ni Pangulo. Ilang ulit ko nang sinabi yan dito. Pinabayaan mo, Digong, ang maraming naming kababayan. Mula nang ikaw ay napot, nagkaroon ng pandemya, sinamantala mo ang pagkakataon. Bumili ka ng face shield, di naman natin kailangan yon. Anong ginawa ninyo? Bakit nagkaganon? Kaya mahal-mahal ng pagkakabili nyo. Di ba di nyo na dinaan sa bidding? Dahil ang rason ninyo dahilan kailangan na natin. Sabi niyo yun, kailangan na natin. Yung face shield, yung pala mga kababayan, wala palang bisa yun. Sa makatuwid, mga kababayan, ginawa lang nilang pera dahil sa face shield. Mahal-mahal ng pagkakabili, mga kababayan. Yung pala, mga kababayan, ang presyo, wala pang 2 piso. Nung binenta, mga kababayan, magkano? 100, 150. Anak ng tinapa. Tapos nung wala na palang bisa, halos ipamigay na. 5 piso na lang ang isa. Minsan 2 pa. Putik na yan, oo. Ganun ho, tumirada. Tama ho si Pangulo. Ganun ho talaga tumirada. Sino? Si Duterte. Sako-sakong biga. Ay, sako-sako. Sako-sako na pera ang kinulimbat nila. Diba, mga kababayan? Grabe. Sige, Mr. President, banat pa. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Correct, mga kababayan! Di po ba? Wala ho sila sa mga partido nga sa ticket ni Pangulo. Wala hong ganon. Wala hong maka-China. Wala hong natutuwa sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos kapag binobomba yung ating mga mangingisda. Kapag binobomba yung ating mga maliliit na Coast Guard. Pero sa kanila, mga kababayan, tila ba yun yung nagpapaligaya sa kanila? Sa tuwing mababalitaan, binomba yung marami nating kababayan na ang nais lang naman, suplayan yung mga nagbabantay nating mga kasundaluhan. Pero ano nangyari, mga kababayan? Tila ba yun yung nagpapaligaya sa kanila? Kapag kayo, mga kababayan naming napupunta dyan sa West Philippine Sea, atin yan,
ikinatutuwa ho ng grupo ni Digunyo. Totoo, mga kababayan. Sapul sila rito kay Pangulong Bongbong. Tuloy. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Oh, At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. kita nyo mga kababayan? Ang tapang-tapang ng Pangulo na to. Ito ang totoo matapang, hindi yung mapagkunwari lang. Hindi ho katapangan kung ang kaya, yung maliliit lang. Hindi tulad ho ni Digong. Ang mga binanatan, pinatay, kinitil. Mga kababayan, maliliit na taong bayan. Si Pangulong Bongbong, yung kinatatakutan ni Digong, yun ang nilalabanan. Tama po ba mga kababayan? Malupit ito. O baka hindi nyo narinig mga kababayan ko, mga minamahal. Ano yung sabi ko? Yung pinapatay ni Digong ay maliliit nating kababayan. Diba, Keks TV? Pero, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong, ang nilalabanan, yung kinatatakutan ni Digong. Kanyang kalupit, ang idol natin, ibang klase. Kung bumanat, sapul talaga eh. Walang tapon, mga kababayan. Lahat ng batikos, banat, mga kababayan, diretsong-diretso, bullseye. Buti na lang yung mata ni Digong nakapikit ng konti. Dahil kung hindi, mga kababayan, diretso sa mata niyang ano yun. Pikit. Boss Mike, huwag ka mamamersonal. Di naman eh. Minsan, ganun din naman si Digong. Okay lang yan. Kung si Digong, ganun din naman eh. Di ba? Personal ka eh. Eto na mga kababayan ko. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Oy, Kibuloy! Ikaw yung Kibuloy! Kibuloy! Ikaw yun! Ito yung sinasabi ni Pangulo! Si Kibuloy! Kibuloy! Inisa-isa na mga kababayan ha. Inisa-isa na! Ulit niya, gusto ko yan ha. Gusto ko yan! Oo. Yari ka dyan, Kibuloy! Ulit. At natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Agay! Kibuloy na Kibuloy yan! Hindi ako nagkakamali dyan, Kibuloy, ikaw na yan. Inuna si Digong. Sumunod si Bongo at saka si Bato. Tapos si Kibuloy. Anak ng pating sino kaya isusunod ni Pangulo. Malupit na ba? Iyakan na kayo. Eto na ang Pangulo. Bumabanat na to. Paano kayo ngayon? Ha? Ano na? Diba? Eto na yung nananahimik. Akala nyo, ha? Isa pa, boss? Anong isa pa? Pwede mo naman i-replay na. Mga kababayan, ano? Yung nananahimik na tao, mga kababayan. Ha? Yung nananahimik na tao, eto ngayon. Ito yung biniranan nila ng binira ng napakahabang panahon. At ito, kung ikukumpara nyo sa banat ng mga yon, mga kababayan, real talk to. Sa kanila, chismis yun. Di po ba mga kababayan? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ikukumpara nyo sa mga batikos banat ng mga taga roon, si Pangulong Bongbong, naku mga kababayan, real talk, totoo, sapul na sapul.
Di ba? Ano? Ngayon, ano? Nagising na daw yung tigre, oh. Ha? Yaan ang taga-norte. Sabi ko sa inyo yung kalokohan nyo, hanggang dyan lang kayo. Para tong si Fernando po. Ha? Nagpabugbog lang to. Oh, pero, eto, isang banat lang, oh. Tulog kayo. Di ba? Isang banat lang ni Pangulong Bongbong Marcos, tulog silang lahat. Kawawa naman. Oh, ano ngayon? Oh, ano na? Mga DDS. Ano masasabi nyo rito? Wala. Oo. Japi Lola, thank you naman. Oo, si Lola, oh, si Japi Lola. Thank you po, ah. Oh, ito na. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Ay, nako! Bongo, ikaw ba yan? Grabe, malupit mga kababayan. Ibang klase. Oo, ibang klase si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ngayon ko lang ho siya narinig nang ganyan bumatikos, nang ganyan magpahayag. Mga kababayan naman, kung inyong nasusubaybayan, ang Pangulong Bongbong Marcos hindi ho mapagsalita. Bagkus mga kababayan, ang lagi sinasabi, hayaan nyo na yan. Sabi ni ganito, Mr. President, sabi ba niya yun? Hayaan nyo na siya. Okay. Ngayon, mga kababayan, no? Sakay na ngayon ng saan kaya lalagay ngayon ng mga DDS dito? Oh, akala nyo hindi pumapalag, ano? Eh ngayon pumalag. Paano kayo? Oh, wala na, mga kababayan. Yari sila! Yari sila kay Pangulo. O, tuloy. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. May dangal, may sipag, at may talino. Nandoon po tayo, yun po yung tinatahak natin ngayon. Truhin ninyo. O, ang ending si Pangulo. Nasa tamang daan tayo. Na may dangal, may sipag, at higit sa lahat, may talino. Parang sinasabi ni Pangulo, mga kababayan mga bobo. mga bobo. O bobo si Sara, Mr. President. Tukuyin mo naman. Para mo naman pinapakinggan si Sara Diba? Grabe, para sabi niya, na may talino. Hindi tulad nung isa, bobo. Ay, natutuwa ako kay Pangulo. Ibang level kayo, mga kababayan, ha? Ito na. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Nako! Papayag ba kayong ganon? Na ang gustong mang-agaw ng pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung madalas ko ring sinasabi na napakinggan niya. Na gusto tayong gawing probinsya ng China. Sabi ko sa inyo si Pangulo. Pagkatapos niyan, ngayon nakikinig, Mr. President, shout out sa iyo. Di na yan magko-comment, pero tawa na lang ng tawa yan. Diba? Parang kayo. Pag nandito, tawa lang kayo ng tawa. Ganun din si Mr. President. Pag pinapanood ako, tawa rin ng tawa. Gusto niyo, pakita ko chat niya? Very good! Ayun. Eto na si Direk Freddy. Hoy, mag-live ka na. Namimiss ka na nila. Lastik ka, ha? Mag-live ka na. Ibang klase, yung idol natin, Direk Freddy, Grabe. Malupit, 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 malupit. Sige, tuloy. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Ay, grabe. Binugaw nila, mga kababayan.
ginawa ang bansa natin na ano? Ginawang pugad ng sugalan. Tapos sa sugalan na yan, maraming mga pawok dyan. Dinadala yung mga babae kung saan-saan kinukuha. Minsan sa Abinida, minsan sa Quezon Avenue, minsan sa Pampanga. Pero, kadalasan mga kababayan, dahil yung mga taga Pampanga, diyan sa may bandarian, sa red light. Huwag mong itatanggihan. Pinagsawaan nila. Kaya, ang kinukuha, taga Abinida. Sabi ng mga nando doon, no, sa Pogo, pwede ba? Iba naman. Kaya, humahango sa Abinida. Yung iba, yung mga nando dyan sa Quezon Avenue, hindi nyo ba napansin? Kumonti na. Pero ngayon ulit, mga kababayan, ano? Kumonti na. Bakit? Wala na, mga kababayan, eh. Naiahon na sa putikan. Kaya huwag na kayo magtaka kung minsan nauubusan kayo dyan sa Quezon Avenue, ha? Kasi mukhang mas magaganda yung nandiyan dyan sa Quezon Avenue, eh, kaysa nasa Abinida. Kaya mas madaling maubos yung mga nasa Quezon Avenue. Nandyan lang sila sa gilid-gilid. Nagtatago sa dilim. Yun ho yung mga sinasakay, dinadala doon sa Porac at, Mabalakat. Mabalakat ba yun? Bamban pala, banban. Di ba? Grabe, no, mga kababayan? Ay, nako! Ano nangyari, mga kababayan? Ayun, yung mga incheck na balita, ano nangyari dyan sa Pogo-Pogo na yan? Yung mga incheck, mga kababayan, lahat nagkaroon ng tulo. Kita nyo? Lahat nagkaroon ng tulo, no? O, karma kayo. Di ba? Oh. Mr. President, masyado ka na nananakit. Oo, at masyado na silang natutuwa. Oo, sa mga hindi pa naman nakakapag-like dyan, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe, baka naman. Wag lang ho kayong matuwa riyan. Kailangan, meron ho kayong ambag rito. Isang like lang, oh. Ambag na yun. Oh, Mr. President, sino pa? Ha, Pogo? Si Bongo ba yan? Sino? Si Bato? Sino? Si Duterte? Ako! Alam na natin, kako, di ba, noon, sinasabi ko sa inyo, ang dulo ng Pogo, si Digong yan. Si Digong! Lahat si Digong! Ay, nako! Mga kababayan ako, sige, tuloy! Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Sabi ko sa inyo sa akin galing yan eh. Diba? Kita nyo, parehas kami ng sinasabi ni Pangulo. Huwag niyong itatanggi. Madalas kong sabihin yan. Yung mga biktima ni Digong na inagaw sa kanilang mga ina, ama, anak, pinagkaitan ng pangarap at pag-aasa. Woo! Ang lupit, Pangulong Bongbong. Huwag ka masyadong nagpapanood sa akin. Baka sabihin na naman nila close tayo. Lumalayo nga ako rito. Sige, Mr. President, tuloy mo. Ang ganda nun Oh, gayang-gaya mo ko. Gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Oh. Babalik ba tayo? Ano, gusto ba ng mga Digong? Babalik, kayo mga kababayan. Gusto nyo po bang bumalik tayo sa sa China? Na inaapi tayo? Na amo ni Digong? Na dinidilaan ni Digong? Mga kababayan ko, magising kayo sa katotohanan. Itong sinasabi ni Pangulong Bongbong, walang halong kasinungalingan. Lahat ho ng sinasabi ni Pangulong Bongbong, real talk yan. Totoo lahat yan, mga kababayan. Bakit kanyo? Aba, nandoon sa pinakamataas, lahat ng impormasyon, hinahagdan patungo sa kanya kung ano ang lumalabas sa lahat ng mga intel, informasyon, at mga investigasyon. Lahat yan tanggap ni Pangulo.
Huwag niyong sasabihin na gawa-gawa niya lang yan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, lahat ang puntahan ng mga impormasyon. Lalo na ang pinag-uusapan ay yung national threat, ng bansa natin. Kaya mga kababayan, medyo lawakan natin ang pangunawa nang sa ganon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay inyong maunawaang maigi kung ano ang gusto niyang ipabatid. Sapagkat mga kababayan ko, ang Pangulo ay walang ibang iniisip kung hindi pagandahin, isaayos ang nasirang bansa natin. Nasinira lalo ni Digong. Mga kababayan, maghihilom ang lahat kung ang lahat ng yan na mga bumabatikos at mga nang walang iya sa ating bayan ay matanggal na rito at mapunta na doon sa ICC. Pwede na ba ako sa intablado, mga kababayan ko? Ha? Pwede na ba akong pumalit kay Sara Duterte? Pangulo, di ko kaya utak. Galing yung utak ni Pangulo. Ibang-iba eh. Iba talaga mga kababayan utak niyan. Tuloy! Tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan. Nako po! Bugaw ka pala, Digong eh. Sabi ni Pangulong Bongbong, bugaw ka raw. Binugaw mo ang bansang ito sa Pogo. Ha? Iiyak na yan. Iiyak na yan. Mag-iiyakan na. Mag-iiyakan na ang mga DDS, mga kababayan. Tuloy. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata? Ay! Umaapaw! Umaapaw sa dugo ng mga inosenteng bata na pinagpapatay ni Digong. Grabe, no? Bugaw, sabi ni Nixon. Umaapaw sa dugo! Gusto nyo bang bumalik sa ganong mga pagkakataon? Huwag na, mga kababayan. Huwag na! Eto na ang Pangulo natin, mga kababayan. Hayaan na natin si Pangulo na maisakatuparan niya ng gusto ang pangarap niya sa ating mga Pilipino. Ang pangarap niya para sa ating bansa, tulad ni Apo, na nangarap ng napakarami pero sinira ng mga mapang-agaw, ng mga sakim sa kapangyarihan. Di po ba? Po, mga kababayan. Di ba? Simpleng banat pero may laman, sabi nga ni Robby Ong. Ngayon, alam nyo, nagchichismisan daw sila sa GC. Sabi sa akin ng Pink Palaka, Boss Mike, nagchichismisan sila dito sa GC. Oo, nagchichismisan sila. Paano daw nila sasagutin yan? Hindi niya alam ngayon paano sagutin tao. Sabi nung ating Pink Palaka, ano daw nila sasagutin yan? Nag-iisip sila kung paano sasagutin. Nahihirapan daw yung mga vlogger nila kung paano daw ito. Meron pang sabi daw nung isa, antayin muna natin yung sasabihin ni Digong. Wala na. Tapos na talaga. Tapos na! Wala na. Wala na kayo! Nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan. Koreko. Di ba, mga kababayan? Yung mga bata na yan ay inagaw, kinuha sa kanilang mga tahanan. Tapos, mga kababayan, hindi na nakauwi. Hindi na nakauwi, mga kababayan, ng may buhay. Tapos, ang nakakalungkot yan, mga kababayan, yung mga pangarap ng mga magulang para sa mga anak nila ay biglang naglaho na parang bula. Yung sana na mag-aahon at tutulong sa kanila sa kahirapan ay nawala, inagaw, ipinagkait ni Digong sa mga taong yan. Di po ba? Kaya mga kababayan, hustisya
para sa lahat ng mga pinatay ni Digong. Sino ang gusto ng hustisya? Kayo po ba'y sumasang-ayon sa akin na kailangan magkaroon ng hustisya ang mga taong, mga nawalan ng magulang, nawalan ng anak, at nawalan ng asawa, nawalan ng lolo, nawalan ng kabit? Oo! Kung payag kayo, paki-press 1! Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente, naku masama yan day. Ha! Ha! Day naku po, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Ha! 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 Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Dahil nakupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Balikan na natin si Pangulong Bongbong Marcos habang mainit-init pa. Oo, habang mainit-init pa, mga kababayan. Mainit-init pa! Sobrang init ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tuloy! Ang kanilang kinabukasan. Pure, kinagawang kanilang kinabukasan, pinagkaitan ng pag-asa ang pamilyang yan, mga kababayan. Yan ho, ang mga biktima ni Duterte na pinagtatanggol ng kokonti na lang sila. Tsaka kapanood ho sa atin ng mga DDS, marami na hong namulat, nahihiya lang sila. Nahihiya lang sila na aminin, mga kababayan, nang dahil sa atin, sa ating mga kasamahan, na nagpapaliwanag at higit sa lahat, lumalaban para ipagtanggol ang hinalal ng mayoryang Pilipino, walang iba kundi si Pangulong Bongbong. Mga kababayan ko, ating pagkaisipin at pagkaliwanagan ng maigi ang ating pangunawa, ang ating sinusuportahan ay halal ng bayan at kanya namang deserve na siya ay suportahan. Sapagkat mga kababayan, pinapakita namang maigi ng ating Pangulo ang kasipagan, talino, at higit sa lahat, ang mahal ang mga Pilipino. Mga kababayan ko, ang mga kalaban sa politika, yan po ay sobrang mga palalo. Alam niyo ibig sabihin ng palalo? I-google ninyo. Sobrang palalo ng mga kalaban ni Pangulo sapagkat po yung mga yan ay nais nilang agawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong na hindi idadaan
sa tamang proseso tulad ng ng halalan. Diba? Yan po mga kababayan ang inyong dapat naunawain. Ang nangaagaw ng kapangyarihan at itong isang nagtatrabaho na maayos at nag-iisip ng tama para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kanino po kayo? Yan po mga kababayan. Di ba? Kasunog TV, thank you naman. Kung saan man yan. Ha? Kayo na ho, bahalang humusga. Tuloy. Banat, Mr. President. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Nako. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Yon! Ang lupit! Iniwanan na po natin ang dati na madugo, na patayan, na pinapaghahasa ang ating bansa sa pogo, sa sugalan. At pinapaghahasa saan mga kababayan? Sa China ang ating mga teritoryo. Ha? Mga kababayan? Yan po ang ibig sabihin ng Pangulong Bongbong. Kaya ho, mga kababayan, kung kayo ho ay nananatili pa rin na naniniwala sa mga gunggong, kay digong mga kababayan, abay, kailangan nyo na hong magpatingin sa lalong madaling panahon. Sumama ho kayo kay Nino Barsaga. Malapit lang ho ang mental. Kung gusto nyo, ipasusundo ko pa kayo. Opo, para sa inyong kumbinyente. Opo, ang sasakyan, limousine. Limousine, mga kababayan. Ang ipansusundo sa inyo, dadaling kayo ng mental. Kung gusto nyo, meron pa kayong escort. Opo, ihingi natin kay Abalos. Diba? Mga kababayan ko, eto na. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo. Ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Yon! Ang lupit nun! Ibang klase! Wala, hindi kaya ni Digong yan. Kahit si Sara, hindi kaya eh. Kung si Sara lang, paubayan nyo na sa akin yan. Talumpatian lang, hindi naman nanalo yan. Nagsasalita lang nang hindi nagbabasa, mga kababayan, talong-talo ko yan. So, ibig sabihin, kung mas magaling ako sa kanya, pwede na ako mag-vice presidente. Talay! Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. Nako! Wag na! Talay! I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo. Sino-sino? Pakilala mo! Makinig kayo maigi ha. Ipapakilala na po ng ating butihing Pangulo kung sino-sino ang kanyang mga kandidato na sa kanyang palagay ay makakatulong sa kanyang gobyerno. Kaya mga kababayan ko, mga kababayan ko, pakinggan ninyo para hindi kayo magkamali sa inyong mga balota sa Mayo. Di ba? Tandaan nyo po yan mga kababayan. Sa inyong mga balota, ang mga susunod na babanggitin ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, walang iba kundi si Ferdinand Marcos.
Wala tuloy ako eh. Ito na! Oh, sino-sino? Mr. President. At gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. 12! 12-0! 12-0! 12-0 mga kababayan ha! 12-0! I-12-0 natin yan mga kababayan. Munting kahilingan lang. Ito ha, pakinggan ho ninyo ko. Huwag na ho si Pangulo. Munting kahilingan lang ng Pangulo yan. 12-0 mga kababayan. Ha? Sa kanyang ginagawa, nakabutihan, mga proyekto para sa inyo mga kababayan ko. Ito na ho yung tamang pagkakataon para magbalik tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa araw-araw. Kung hindi magtrabaho, magtrabaho na magtrabaho. Di po ba? Kaya ho, ang pag-unlad natin ay dire-diretso. Hindi sa bitlogan. Walang 11-0! 12-0! Masasaktan lahat ang mga ano yan, mga DDS, mga kababayan. Maniwala kayo. Masasaktan sila pag nag-12-0. Eto na. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay! Mabuhay ang alyansa ni Pangulong Bongbong! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay tayong lahat! Ayos! Sige na, Mr. President, sino na yan? Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Sa mga hindi sumigaw ng mabuhay ang bagong Pilipinas, wala kayong t-shirt. Eto na! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos Tiyagnina kada kayo amin. Ay! Agdag tayo amin na po! Diyos tiagnina ka no! Diba? Diyos tiagnina kinyayo amin na po! Kuna ni Pangulo! Diba? Mga kababayan. Ayos! Our beloved Boss Mike Severa